Kukuha muna ako ng merienda natin ha. Dito muna kayo. Ano pong gagawin namin habang wala kayo? Ate Michelle, Pwede kayong manood ng TV. Palabas na ang Ana Panahon, ang tagapagbalita ng panahon. Si Ana Panahon? Na tagapagbalita ng panahon? Oo, panahon ang tawag sa kalagayan ng kapaligiran. Kung maaraw ba, o maulan, o maulap sa labas. hindi po kaya nakakatamad panoorin yon? Ibang magbalita si Ana Panahon. Sige, subukan nyo. Sige, alis na ako ha. Magandang araw sa inyo! Ako si Ana Panahon at ito ang Ulat Panahon. Siya? Si Ana Panahon? Parang may kamukha siya. Makikita natin sa ating mapa ang uri ng panahon sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Magiging maulap sa Maynila, maaraw sa Valenzuela, maulan sa Bulacan at babaha sa Navotas at Malabon. Ano yung mapa? Ang mapa ay maliit na simbolo ng isang lugar. Halimbawa, ito ang mapa ng Metro Manila. Para saan naman yan? Dahil masyadong malaki ang Metro Manila, mahihirapan tayong tukuyin ang isang lugar. Pero gamit ang mapa, madali nating malalaman ang kinaroroonan nito. Halimbawa, nasaan ka ngayon? Sa Quezon City po. Ayon sa ating mapa, narito ang Quezon City. Saan naman nagtatrabaho ang nanay mo? Sa Makati po. Narito naman ang Makati. Nakikita natin kung gaano kalayo ang pinagtatrabahuhan ng iyong nanay sa kinaroroonan mo ngayon. Malayo pala. Kaya kailangan talaga akong iwan ni nanay dito habang nagtatrabaho siya. Natutuwa ako na ako'y nakakatulong sa inyo. Hanggang sa susunod na Ulat Panahon, laging tandaan, minsan umuulan, minsan umaaraw, Ana Panahon lang yan! Buboy, ba't kanina ka pa hindi kumikibo dyan? Abi, paano mo nakakausap yung nasa TV? Ha? Hindi ko rin alam. Ito na ang merienda! Yay! Ate Michelle, nakausap ni Abby yung babae sa TV. Nakausap ni Abby ang babae sa TV? Totoo ba yun, Abby? Paano nangyari yun? Opo, hindi ko nga rin po alam eh. Kinausap niya si Ana Panahon tungkol sa mga mapa. Teka, parang kamukha mo si Ana Panahon. Mapa bang sinabi mo? Alam mo ba na kaya nating gumawa ng sarili nating mapa? Talaga po, Ate Michelle? Paano? Una, maghanda ng papel at panulat o pangguhit. Kagaya ng mga ito. Ito, Abby, para sa'yo. Ngayon, isipin natin ang papel na ito ang ating kwarto. Buuin nyo na ang mapa ayon sa kinilalagyan ng mga gamit sa silid. Yan. May colors dito ah. Masaya. May 4 na dingding ang kwarto at may 4 na gilid din ang papel. Nasaan ang pinto ng silid na ito? Ayun po! Nasa kaliwa! Ibig sabihin, dito rin natin sa kaliwa iguguhit ang pinto. Nasaan naman ang mesa? Nasa tabi ng pinto. Tama, kaya iguguhit naman natin ang mesa sa tabi ng pinto. Ang patungan ng mga aklat, nasaan? Nasa dingding po! Magaling! Iguhit mo nga ang patungan dito sa mapa natin. Ayan! May patungan na ng mga aklat! Nasaan ka, Buboy? Nandito ako sa mesa. Kung andito ako sa upuan at sa mesa si Buboy, ibig sabihin, sa likod ko siya. Kita kita, Buboy! Ang galing ng mapa. Nakikita natin
kung nasaan ang isang tao o bagay gamit ito. Kayo, baka gusto nyo rin gumawa ng mapa ng inyong lugar. Subukan nyo! Masaya ito! At kung gusto nyo pang matuto ng iba't ibang bagay, bumalik lang kayo dito sa Bahay Aklatan. Madali lang hanapin ito at hindi nyo kailangan ng mapa. Paalam!